Okay, legal hold and spoliation. So, yung legal hold, also known as litigation hold. So, ang ibig sabihin lang nito is lahat ng ebidensya pinipreserve, lahat ng data is pinipreserve, hindi binubura, inaalagaan para sa isang paglilitis, sa isang, baka yung mga ebidensyang gagamitin sa korte laban sa isang tao o sa isang organization. Ang tawag doon is litigation hold. Kasi litigation is a synonym for court action o yung demanda sa korte. So, yung term na spoliation is yung destroying, altering, and ano ba tawag dito? Yung mutilation of evidence. So, basta yung tatlong yun, spoliation ang tawag. So, kahit na sabihin mo email yan, chat conversation yan sa messenger, ayan, yan ang tatandaan natin. Those are called electronic evidence na pwede mong ipasok under the litigation hold or legal hold. At kapag ka na-alter or nabura yun or nabago yun or naitago yun o hindi na ma-access, it's called spoliation. Diba? So, pag dinestroy mo o binago mo yung ebidensya, that is called spoliation. So, maganda at nalalaman natin yan. Again, another short video. Pero, dahil ito parte na rin ng nakita ko to sa TechTarget. Kasi may mga evidence na rin na technology based. Yung mga SMS, messengers, convo, ayan, example yan. Example yan. Evidential emails, example yan. So, hindi nyo mapagkakailayang mga bagay na yan. No, na dapat alam natin. So, yan lang muna inuna natin, yung litigation and spoliation. Kasi sa tingin ko, yan ay importante. Kaya pinapasok yan sa marketing and TechTarget. Marketing and e-commerce terms ng e-target kasi particular yan sa data or evidence. So, yun yung magandang natututunan natin, Kasi data is considered evidence pagdating sa korte. So, kumbaga sinasabi nilang exhibit. Kasi kung makikita mo yung mga court hearing sa pelikula and then sa news, sasabihin, this is exhibit A. Ganyan. Yung mga napapanood ko. Kahit yung mga Senate hearings, pipresenta sila ng evidence. Especially by the Blue Ribbon Committee. So, yun lang po.